Yon. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sumagot na po si Zoraida. Kilala niyo ba si Zoraida? Si Bunganga. Si Trixie Cruz Angeles, dito nga po, sa ginawang complaint or report no, ni Yusek Claire Castro sa NBI dahil po sa pagbabanta nga po sa buhay ni Yusek Claire Castro. So, ibig sabihin nun, meron pong grave threat itong si Yusek Claire Castro at ang suspect, si Trixie. Oo. So, pag-usapan ngayon natin yan, no? So, gamit po tayo ng code card, no? So, ito po yun. Ito. Yan, lakihan natin. So, yan, ha. So, sabi dito, PCO Executive, Exec, no? PCO Exec, Claire Castro reports alleged grave threats by FB page to NBI. Okay. So, ito po ay nagmula nga po ditong grave threat po na to, dito nga po sa post na to ni Trixie Cruz Angeles. No, at saka ni Ahmed, no, yung mag-asawa, no, yung may sex video. Hindi, joke lang. So sabi dito, ito yun eh. So nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya. So ibig sabihin nun mga kababayan, no, nagbula pala ito dahil napikon itong mga DDS dun po sa Chucky na ginawa po ni Yusek Claire Castro. Alam niyo nakakatawa dito, no, napaka-ironic nito, no. Itong mga bobong mga DDS po, no, kung laitin po nila yung presidente ng Iwe na bangag, no, tapos si Lisa Marcos daw po, si First Lady daw po ay butod, okay lang. Pag sila manlalait. Pero yung ginawa nga po ni Yusek Claire Castro, no, na kinumpala niya lang yung mukha po ni Sara Duterte, dito po kay Chucky, puta, pikon na pikon sila. Ang kikitid ng utak, no, so pag kayo gumawa, okay lang. Kapag binawian kayo, galit kayo. Bobo talaga tong hayop ng bobobo. Oh. So, na para bang naniniwala siya na sinuseryoso siya ng tao. No nga naman, sige. Pananaw mo yan eh. Kala niya di naintindihan ng tao na tauhan lang siya at yung inaasal niya ay umaayon lang sa tao ng poder. O di kaya asawan sa poder. O yan, tama nga. No. O parang kayong mga DDS. O kayong mga DDS, ang hilig nyo sa patayan. Ang hilig nyo sa murahan. O kaya rin nagre-reflect din sa inyo kung sino yung idolo ninyo. Di ba? So ngayon, no, kung makikita natin sa dulo, dito po yung grave threat sa bandang baba eh. So sabi dito, no, saan na ba yun? Sa bandang baba. O saan na? Ito. Sabi dito, no, sana rin sa bagong taong ito, maintindihan mo ng oras na nilaglag ka ng humans mo. Anong humans, di ba? Appendix at chronics mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. Oh. So, ngayon, ang point dito, no, ito ba grave threat ba to? Ang makakapagsabi po nito, si Attorney Trixie. Kasi po siya po yung pinangalanan dito sa post po na to. Kasi alam naman po natin, no, na pagsabi mong appendix, no, kung ano may coccyx na, hindi ko alam yun, pero yung appendix mga kababayan, ito po yung parte ng katawan natin po na hindi na po natin kailangan. Kahit tanggalin po yung appendix po natin, mabubuhay po tayo. So ano ibig sabihin nun? Kung appendix mo lang ang walang latay at buong katawan mo may latay, puta grave threat nga yan. Di ba? So ngayon, bago natin puntahan yung sagot ni Atty. Trixie, so ito yung ginawa kanina ni Yusek Claire Castro na siya po ay nag-report sa NBI tungkol nga po dito. Pero karapatan niya yan, walang pwedeng pumigil dyan. Karapatan niya po yan. Tandaan po natin. Pinaparecord ko lang po, pinire-report ko lang po yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito yung address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least na nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng gintong klase mga grave threats. Diba? So ngayon, no, ang sabi kasi ng mga bobong mga DDS, bakit daw malakas daw manlat si Yusek Claire Castro? Sige nga, ang point natin dito, ano sa mga sinabi ni Yusek Claire Castro ang hindi totoo? Sige nga. Alam nyo kasi, no, yan ang problema sa inyo eh. Di ba, for example, no, ganyan po style ni Yusek Claire Castro kung makikita ninyo, no.
So for example, no, magbabanggit po ng mga tropa po ni Digong tungkol sa West Philippine Sea. Nabulok daw po yung pulisiya ng West Philippine Sea ni PBBM. So ngayon, sasagot si Atty. Claire Castro, tapos bilang magbabanggit siya, si Duterte nga eh. Sabi niya mag-jet ski siya, hindi naman totoo. O, di ba? Ganun po sumagot si Claire Castro. Di ba? Sinasagot niya lang po yung mga aligasyon po or pangit po ng mga tanong ng mga DDS. Tapos babalikan niya. Ang which is naman mga kababayan, na totoo naman. Di ba? Totoo naman sinasabi niya. Di ba? So, yun nga yung hamon ko sa mga bobong mga DDS eh. Kung galit kayo kay Yusek Claire Castro, dahil sa tingin ninyo, inilalait kayo, o si Digong, ano sa mga sinabi ni Yusek Claire Castro hindi totoo? Diba? So, yun yung point natin. Hindi nyo lang kasi matanggap kasi nare-real talk kayo. So, ngayon, ito ngayon yung yung statement ngayon ni Trixie. Kumakalat na to eh. Saan ba yan? Ito. Yan. Ito yung statement nila, no? So, as usual, ang mangyayari dito, pa-victim sila. No? So, basahin na natin yung ibang mga part kasi ahaba yung topic natin, no? So, sabi dito, no, statement, Undersecretary Claire Castro, as a lawyer understands or ought to the crime of grave threats defined in the Ribas Penal Code as committed when the person threatens another with the infliction upon the person, honor or property, or the latter or of this family of any wrong amounting to a crime. She is also aware that there's no threat in any sort in the post. O ngayon, bobo talaga to. Akala ko ba abogado kayo? No? So sabi ko nga kanina eh, ang magsasabi po na merong pakaramdam na siya po ay nag-grave threat, walang iba po kung sino pinagsabihan. So yung si Claire Castro po yun. Kung pakaramdam po ni si Claire Castro na nanganib po yung buhay niya dahil pa sa post po na yun, karapatan niya po yun. Bobo ka pala, Trixie. Laka-laka ng bunganga mo. Laka-laka ng bunganga mo, bobo ka pa. Di ba? Ako hindi ko sinasabing mas matalino kay Trixie kasi abogada yan. Pero alam naman po natin na basic, basic rights of, basic human rights po yan eh. Pag kayo, alam yung nilabag, na mayroon pong taon naglabag ng human rights ninyo, karapatan nyo pong magdemanda. Karapatan nyo mag-report. O, di ba? For example, ikaw nagbiro ka na sinabi mong papatayin kita pero biro lang yon. Pero sineryoso nung pinagsabihan mo. O karapatan niya yon. O in the first place, pati magbibiro ng gano'n, papatayin kita. Pero alam kung DDS ka, di ba? So ngayon sabi niya pa dito, no, ito malupit dito, no. So let's call this report as it is, an attempt to suppress speech and expression that is critical of the Marcos administration. Ms. Castro has been called many things in the other posts in their platform. So ngayon, ngayon pa-victim na naman itong mga buwaka ng inang mga to. Okay. So sabi nila, no, ito daw po, ginawa ni Claire Castro, isa daw po itong pag-suppress na naman sa kanilang karapatan mamahayag na sobrang critical daw po sa Marcos administration. In the first place, mga kababayan, ito yung mga bobo talaga itong mga to, no? Tayo po, tinotolerate po natin na bumatikos. Kung ayaw nyo kay presidente, batikusin ninyo. Pero yung makakalat na kayo ng sedition, rebellion, aalukin nyo na lang magkudeta yung mga sundalo, hindi na po freedom of expression po yun. Tulad na ginagawa ninyo. Sabihin nyo, adik yung presidente. Kaya sabi, ganyan-ganyan narrative nila, no? Na, yung presidente natin adik. Kaya kayong mga AFP ngayon, bumaliktad na kayo. Hindi na po freedom of expression po yun. Fake news na nga yun. Sedition pa yun. Actually kung nasabihin nyo lang no na, kami nababagalan sa pagkaroon ng accountability sa flood control scandal. Well, legit na batikos yun. Tatanggapin natin po yun. Di ba? For example, sinabi nila na yung piso, mababa ngayon yung piso.
Akala mo affected naman kasi hindi naman negosyante. Pero by the way, ilagay natin yan. Well, totoo yun. Legit po na batikos po yun. Pero yung sasabihin mong bangag presidente na narrative ng mga DDS, merong sex video si Lisa Marcos, di ba? Ayan ang pinagkakalat nila eh. So kaya kailangan na bumaliktad ng mga sundalo at pulis, sedition po yun. Akala ko ba abogado ka, Trixie? Di ba? Dapat, alam mo rin na meron pong boundaries po yung free speech. O, meron tayong free speech. Pero pag kayo po lumabag, may accountability po doon. Tanga-tanga naman nito. So, ano ba, continue pa ba natin itong statement niya? Oh, Miss Castro has been called many things in the other post, and other platform, yet she never felt compelled to report any of them to the NBI. The writers of this page, however, have written many times about the failing of the current administration, with Trixie Cruz Angeles even speaking out in the public forum. Yan na naman tayo eh. Oh, kung maraming mga report laban kay Trixie Cruz Angeles na minumura siya, no, okay lang po yung minumura nyo eh, kasi medyo katanggap-tanggap pa yan eh. Di ba? Pero yung grave threat, iba yun. Bobo naman ni Trixie talaga, no? So sabi ng Trixie, marami naman nagpo-post about kay Claire Castro na laban sa kanya. Bakit kami lang? Oh, ang problema, kayo na grave threat. Yung iba, minumura lang siya. O, paano mo didemand yung nagmumura? O, pwedeng, unjust vexation, o kaya, o kaya, pwede rin ganun, di ba? Parang, basta, alam ko merong kaso dyan eh, sa pagmumura. Pero syempre, medyo, walay lang yun eh. Bilang public officials, tatanggapin mo yung pagmumura eh. Pero yung, di ba, yung grave threat, ibang usapan. Bobo talaga. Ibang usapan yung grave threat eh. Bobo naman ni Trixie dito. Ngayon, pabiktim pa sila ngayon. Di ba? So, sabi pa ni Trixie dito, no, the writers of this page, however, have written many times about the failing of the current administration, with Trixie Cruz Angeles, and, even speaking out in the public fora. So, yun nga po, iba yun. Yung sinasabi ninyo na si Trixie naman nagpo-post naman yan tungkol sa mga failure ng gobyernong ito. Iba pa rin po yung sa grave threat. Anong klaseng katangahan to? Tanga-tanga naman nito. So, gets ba yung natin, paliwanag natin? No? Pero, so yun, no? So by the way, no? So kayo po, masasabi nyo nga po dito sa bagong pautot na naman ni Trixie Cruz Angeles, na ngayon, sila po yung nagbabanta, ngayon, sila na yung biktima ngayon. Dahil sinusuppress daw po yung kanilang karapatang pamamahayag. Bullshit lang, di ba? Bullshit na to. Yan. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po mga streetwise, no? Diyan po sa Team Replay, no? So, ano nga po masabi nyo po dito? So, pa-comment na po sa baba. At syempre, di ba? So, pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? So, thank you mga streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.